Ang topic natin sa video ito ay medyo kadiri pero nakakatawa at nakakamangha kaya pasintabi lang po sa mga kumakain. Tama po kayo sa pagkakabasa sa pamagat ng topic natin ngayon. Ito nga ay tungkol sa mga tae. Pumupunta tayo sa kubeta, nagdi-deposit ng ating mga natunaw na pagkain at fina-flush ang inidoro para hindi na natin ito makita pa at huwag nang bumalik pa kapag may tae ng aso o pusa sa ating mga sahig o bakuran ay nagkakandara pa tayo na linisin ito at itapon dahil sino ba naman kasing tanga ang gustong hawakan ito at itago pa na parang maaagawan. Pero alam nyo ba na may mga uri ng ebak na nagkakahalaga ng limpak-limpak na pera? Ang iba pa nga ay milyon-milyon na dolyar ang halaga. Sigurado hindi ganon ang halaga ng sayo, pero hindi lang puro ebak ng tao ang tinutukoy natin dito. Ang ibang ebak ng mga hayop ay nagkakahalaga ng milyong dolyar, pero hindi ibig sabihin nun ay iipunin mo na lang ang lahat ng taing makikita mo sa daan para ibenta sa Lazada o Facebook dahil hindi yun ganoon. Ito ang ilang uri ng ebak na may malaking halaga. Pero bago ang lahat, huwag kaligtaan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga notification ng susunod pang mga video. Kung mas trip nyo naman ng Facebook, ay huwag kalimutan na i-follow ang aming page para kayo ay maging updated sa mga i-upload ng mga video. Kami ay nag-upload ng 2 o higit pang mga video kada linggo. Tara na at ating tunghayan ang topic sa video nito. Ambergris. Ang ambergris ay galing sa mga sperm whale kung saan kapag nakakain sila ng mga pusit o pugita o mga isda at hindi nila malunok ang mga matigas na parte kagaya ng tinik o pangtuka ay sinusuka nila ito. Pero may mga pagkakataon na nalulunok nila ito at sa loob ng kanilang bituka ay nababalot ito ng ambergris. Nananatili ito sa bituka ng sperm whale ng ilang taon bago nila ito maisuka o maitae. Minsan ay sobrang lumalaki ito sa tiyan ng balyena na nagiging dulot ng pagkasira ng kanilang bituka at pagkamatay. Tinaguri ang fecal gold ang ambergris, kaya kung makakita ka ng malaking tumpok nito ay siguradong magiging instant milyonaryo ka. Noong 2016 nga ay may 3 mangingisda mula sa Almond ang nakakita ng halos 80 kilong ambergris na nagkakahalaga ng $3 million. Sa parehong taon ay may mag-asawang taga UK ang nakakita sa baybayin ng mahigit 1.2 kilo nito at naibenta ng $70,000. Dahil ang ambergris ay isang uri ng suka o isang tae, ay marahil nagtataka kayo kung ano ang gamit nito. Bakit ganun ito kamahal? Ang totoo niyan ay ginagamit na ito ng tao mula pa noong 1,000 taon. At ngayon nga, ito ay mahalagang sangkap sa paggawa ng alam nyo na, pabango. Opo, araw-araw ay nagsispray kayo ng tae bago pumasok sa eskwela o trabaho. Ang ebak ni Piero Manzoni. Noong 1961, ang artist na si Piero Manzoni ay naisipang gumawa ng isang artwork gamit ang kanyang ebak. Kumuha siya ng 70 lata at tinaihan niya ang mga ito. Saka nag-decide na ibenta ang mga ito. Tinawag niya itong merda di artista o artist SHIT. Alam niyo na ang ibig kong sabihin. Anyway, prinesyohan niya ang kanyang ebak depende sa bigat nito at nakabase sa presyo ng bigat ng ginto ng panahong iyon. Namatay siya pagkaraan ng 2 taon pero ang kanyang ebak sa mga lata ay nagpatuloy na mabenta. Sa katunayan, isang art gallery sa London ang bumili ng kanyang tae sa halagang $30,000 noong 2007. At sa parehong taon, ang isa pang lata ay naibenta sa isang auction sa Milan sa halagang $108,000 at may isa pa na $242,000 noong 2016. At noong 2017 ay nagkakahalaga na ito ng $300,000 at sigurado daw na magkakahalaga ng $1,000,000 sa sunod pang mga taon. Ayon sa kasamahan ni Piero na isa ding artist ay mahilig talaga gumawa ng mga artwork si Piero na kakaiba para lang patunayan na ang mga art collector daw ay bibilhin kahit mahal pa ang isang bagay basta tinawag mo ito na isang art. Underwear ni Elvis Presley. Noong 2012, isang underwear ni Elvis Presley ang binenta sa isang auction. Ang underwear na ito ay ginamit niya daw sa sikat at na-televise na pagtalon nito sa eroplano para mag-skydiving noong 1977. Merong mantsa sa puwitang bahagi ng underwear na ito. Sabi ng iba ay dahil daw sa natais si Elvis sa takot sa paglundag sa eroplano. Ito ay binenta sa halagang 10,000 pounds pero hindi naging mabenta dahil ang mga kolektor ay namahalan sa
sa presyo at gusto lang itong bilhin sa halagang 5,000 pounds. Ang 40 inches na taing fossil. Noong 2012, isang lalaki na ayaw magpakilala ang nakahukay ng 40 inches na laking ebak na na-fossilize na. Kulay brown at medyo yellowish ito at kilala sa tawag na coprolite. Ebak ito ng hindi nakikilalang uri ng hayop noong 33 milyong taon sa kilala na ngayong Toledo, Washington. Dinala niya ang ebak na ito sa isang auction noong 2014 at naibenta sa halagang $10,370. Ebak ng elepante. Ang ebak ng elepante na nakatira sa Thailand, Golden Triangle, ay ginagamit para gumawa ng isa sa pinakamahal na kape sa mundo. Tinatawag itong Black Ivory. Gawa ito mula sa mga butil ng kape na nakukuha sa ebak ng elepante dahil ang mga elepante doon ay mahilig kumain ng bunga ng kape at dahil hindi ito natutunaw sa tiyan ng elepante ay tinatain nila itong buo pa. Saka ito kukunin at ginagawang Black Ivory Coffee. Noong 2012, ang kalahating kilo ng kape na ito ay nabibili sa halagang $500. Kung gusto mo uminom ng kape na ito, na hindi ko alam kung bakit dahil isa itong tae, mabibili mo ang isang tasa nito sa halagang $50. Ang kape na ito ay masarap daw at hindi mapait. Ito ay dahil ang acid sa tiyan ng elepante ay nakatulong sa pagproseso ng butil ng kape. Ang lasa din ay nakadepende sa kung ano pa ang ibang kinain ng elepante sa oras na kinuha ito. Sabi ng iba, minsan lasa itong saging, minsan lasang tubo. Noong 2013, isang uri ng beer ang ginawa mula sa ebak ng elepante. Ito ay gawa ng St. Gallen Brewery mula sa bansang Japan at may pangalan na Onkonokoru. Minamarket ito na mula sa chocolate stout dahil sa amoy tsokolate ito. Pero gawa talaga ito sa butil ng kape mula sa tae ng elepante. Alamid. Ang isa pang uri ng pinakamahal na kape sa mundo ay ang Kopi Luwak na nagkakahalaga ng $90 kada tasa. Napakamahal nito dahil gawa ito sa butil ng kape mula sa ebak ng civet cat o kilala sa tawag na alamid. Ngayon, ang mga magsasaka ng Indonesia at dito sa Pilipinas ay nag-aalaga ng mga alamid dahil dito. Pinapakawala ng mga alamid na ito sa taniman ng mga kape at pinapabayaan na kumain ng mga bunga ng kape. Ang kinakain kasi ng mga alamid na ito ay mga butil ng kape at magaling silang mamili kung ano ang masarap na kape. Dahil ang butil ng kape ay hindi natutunaw sa tiyan nila at tinatay nilang buo, pinupulot ng mga magsasaka ang mga ibak na ito para kunin ang mga butil at ginagawang kape. Jaco Bird. Ang Jaco Bird Coffee ay isa din sa mga pinakamahal na kape sa mundo. Gawa din ito sa ebak ng ibon na Jaco. Naimbento ang kape na ito nang makita ng may-ari ng kapihan na ang mga Jaco Bird ay kinakain ang kanyang mga tanim na kape at naisip niya ang Kopi Luwak. Kaya ginaya niya ito. Nilabas niya ang kape noong 2005 at nagkakahalaga ng $1,000 kada kilo. Mas masarap daw ang kape na ito dahil bukod sa kape ay kumakain din ang mga Jaco Bird ng iba pang berry at apricot na nagdadagdag sa flavors ng kape. Kaya sa mga mahilig magkape dyan, subukan nyo ang mga ebak, ang mga kape na ito at paki-comment kung gaano ba talaga ito kasarap. Na sobrang mahal kasi, hanggang 3-in-1 lang ako. Nagustuhan nyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!